Amen. Ang uluhan na itong panahigso, no? Ang general subject, living in the reality of the kingdom of God. So, kibansay ta nga magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Praise the Lord. Salamat, Bangson. Yata sa ginsakpan. Nata sa gingharian sa Dios. Unya, ang gingharian sa Dios, mao ang ginsakpan nga dapit Dios nung kinabuhi. Salamat nga gitawag ta aron mausa ta niata sa gingharian sa Dios, Bangson. Nindot kayo ang ngalan gingharian, no? O, nindot kayo ang gingharian sa Dios, Bangson. Musa giisip nga nakabaton sa kinabuhi tungod sa gugma sa Ginoo, Maigsoon. Miani sa Ginoong Hesus og mihatag siya sa tanan. Nagula sa iyang kinabuhi aron mahimot ang kadawat o kinabuhi, Maigsoon. Salamat nga ang kinabuhi sa Dios nga atong nabatunan. Naata sa iyang gingharian, Maigsoon. Ang gingharian nagpasabot sa Juan 3 sa taman sa 5 nahisgot og gingharian, Maigsoon. Musa gianak pag-usab ang tanan gianak pag-usab niya ning gingharian sa Dios, Maigsoon. Salamat sa Ginoo. Ang gingharian mao ang ginsakpang dapit, Maigsoon. Musa ang tungod sa kabuhatan sa Dios nga nagbuhat siya o gilalang ang tao. Ningon nga mga isda, ang mga dagat, o nga langgam sa langit, ang tanang butang naglihok ibabaw sa yuta. Nakanindot ka gitasan ang tao, Maigsoon. Amen. Ang tao. Nga gilalang ang tao nga magbuot sa tanang binuhat sa Dios, Maigsoon. Salamat nga dunay paglalang. Ang Dios, ang paglalang sa tao, aron sa tuyo, ang binuhat sa Dios, magbuot sa Dios, Maigsoon. Amen. Musa buot sa Dios nga ang tao alang niya unsang tawa nagigamit nga pagbulutan magbaton siya sa dagway sa Dios. Nya gawas man ini dili sa ordinaryo kundi dagway sa Dios gibuhat, Maigsoon. Salamat sa Ginoo. Nga busa nakita kung muduol ta kung nakita ta sa Dios mismo ang tao nga nagdumala, Maigsoon, nga mao si Adam. Amen. Salamat sa Ginoo nga ang gibuhat sa Dios sibo giyod sa dagway sa Dios, Maigsoon. Dunay pagbulutan. Dunay gitawag ini Dios nga ang tao gidala gyud sa atubangan sa kahoy. Amen. Unsa may buhaton nito, Maigsoon? Aron mo kaon na, Maigsoon. Salamat nga pagkaon pinaagi lang sa kahoy sa kinabuhi nga mao ang katagbawan sa tao, Maigsoon. Amen. Ingon diri nga kung buot mo kaon ang tao sa kahoy sa kinabuhi aron matunan niya ang kinabuhi. Tungod niya na matuman niya ang kakuhan sa iyang pagalagad. Amen. Ang kakuhan, Maigsoon, mao lang ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So, sa message 1, mo ni ang kingharian sa Dios, mo ni ang ginsakpang dapit sa Dios nung kinabuhi ug sa Dios nung kaliwat. Dahil ko ng Ginoo, Maigsoon. Mo na ang kingharian dahil sa Dios, dili dahil siya sa umalabot. Kundi ang kingharian sa Dios, mao ang iglesia karon. Mao nang sa unang gospel, ang kingharian sa Dios, mao yung unang gospel. Ang kingharian dahil sa Dios, magpalugwa siya og iglesia. Niya diha sa iglesia, mo na mag-aser nato ngadto sa kingharian, din kita maghari. Amen. Praise the Lord. Amen. Unya unsa may paagi, unsa may unique way aron maka-enter ta ining kingharian sa Dios. Mao diay ang ianak ta pag-usab. Amen. It is a matter of life. Amen. Bisan kita nga mga makasasala, nakasala ta, mga makasasala, dili lang kay mga sala kundi mga rebelde pagyod. Mo nang dili ta makasubmit sa authority sa Ginoo. Tungod kay ang kingharian, it is a matter of authority. Amen. There is a king nga kinahanglan tang mo-submit, mga igsoon. Amen. Bisan si Adam nga gibuhat sa Dios, wala siya sala. Pero nanong gibutang man siya tubangan sa kahoy sa kinabuhi, kay nagkinahanglan pa siya og another life. Amen. Mao daytong kinabuhi sa Dios. Amen. Mo nang si Juan sa Nicodemo sa Juan 3:3 o 3:5, kana diyang kinabuhi ug ang authority leg din na sila. Sa John 3:3 sa unless
you cannot see. No, unless are born, you cannot see the kingdom of God. Pero ka sa John 3:5, yun ang siya, unless you anak ka pag-usap sa tubig o sa espiritu, dili ka maka-enter. No, kinalan dahil siya o kinabuhi, mga igsoon. Amen. Mo nang ginata dire kana dihang kinabuhi nga atong nadawat, mo nang kinabuhi nga makasubmit sa authority. Amen. Praise the Lord. Amen. Muna ang iyang illustrate ang usa ka iro dili siya makalupad. No? Ang langgam dili pud siya makapagot. Ano man ang iro kung sugon mo lupad, dili man sa mulupad. But because it is a matter of life. Praise the Lord. Muna makasubmit sa authority sa Ginoo tungod kay namay kinabuhi nato. Amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Salamat sa kingharian sa Dios. Puno gyud sa Dios nung kinabuhi. O ngayon nga Dios nung kinabuhi, nadawat nato, nahimutang kaliwat sa Dios, maigsoon. Nya kining Dios nung kinabuhi dahil maigsoon nga naa sa atong sulod, doon na kini pagbati sa kinabuhi, maigsoon. Makapamatikod nato nga nabata sa kamatayon o sa kinabuhi. Usad laygo na Ginoo nga pinaagi sa pag-exercise sa atong espiritu, maigsoon, atong mabati ang kinabuhi o kalinaw, maigsoon. Kunya ang tinubdan ning Dios nung kinabuhi nga nasa atong sulod, mao gyud ang balaod sa kinabuhi, ang balaang espiritu, si Kristo ug ang tulosang Dios, maigsoon. Amen. Laygo ng Ginoo nga tulosang Dios nga nasa atong espiritu. Amen. Naagi sa pagpahimulos nato niya, pag sinati nato niya, ato siyang ma-enjoy ngon nga kinabuhi o kalina, maigsoon. Amen. O sa dalago ng Ginoo nga kini nga pagbati sa kinabuhi, maghimo nato nga makapabati nato o makapaila nato kung naabata sa natural nga kinabuhi o naabata sa espiritu, maigsoon. O naabata sa unod o naabata sa espiritu. O sa dalago ng Ginoo nga ato lagi yung bansayon adlaw-adlaw nga magkinabuhi diha sa Dios nung kinabuhi, maigsoon. Aron ta mana sa realidad sa gingharian sa Dios. Amen. Tayo ng Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naa daita sa ginsakpang Dios nung kinabuhi o mahimutang Dios nung kaliwat. Amen. Tayo ng Ginoo nga pinaagi ni unsaon man nato nga mahimutang Dios nung kaliwat. Gingon din kinahanglan tay anak pag-usab. Amen. Ug ang pag-anak pag-usab makasulod ta sa gingharian sa Dios. Amen. Mo kini kinabuhi nga atong nabatunan, maigsoon, nga pinaagi nini naghatag nato og kalipay, naghatag nato og kalinaw. Nato ba kining kinabuhi naghatag nagakontrol nato matag adlaw, maigsoon. Busa daygon ng Ginoo. Amen. Nga pinaagi nini, maigsoon, ato gining ikinabuhi sa tinuod nga pagkinabuhi nga naman nakabaton nata sa kinabuhi sa Ginoo. Hallelujah! Kay kining kinabuhi nga atong nadawat usa di ay kasinumpay nga kinabuhi. Kani watay labot nini apan tungod ang Ginoo miyan ni nato nagpakamatay, nabanhaw o nahimong espiritong tagatag kinabuhi, pinaagi na sa atong pagtuon niya, nakasulod siya din nato og nasumpay ta diha niya, maigsoon. Dahil ko na Ginoo nga kinahanglan data mahimong ato ang kinabuhion ng lawadlaw. Sundon ginato ang balaod sa kinabuhi. Kaya ang balaod sa kinabuhi naghatag nato og kalipay, kalinaw, mugiya nato matag adlaw nga may paagi makalahutay ta sa pagpahimulos ning tulo sa nga Dios. Praise the Lord. Amen. Isip mga magtutuon ni Kristo na tao na tapag-usad, no? We have been regenerated to enter into the kingdom of God. Praise the Lord, in order to live in a kingdom life. Praise the Lord. So kita nga mga Diyos nung matang, kinahanglan magkinabuhi ta ilalom sa pagbulutan sa Diyos. So kinahanglan gyud datay Diyos nung kinabuhi. Praise the Lord. Onya the kingdom of God, usa kini ka Diyos nung ginsakpan, no? Nga pwede ta mosulod, mga igsoon. Unsaon na to pagsulod, we need, no? Kinahanglan tag Diyos nung kinabuhi. Dili pwede ang ato ang tawhanong kinabuhi. But we need to be regenerated. We need to have the divine life in order for us to enter into the kingdom of God. So praise the Lord, we have been born into the kingdom of God, and now the divine life in our spirit
knows the kingdom of God. We have life not in ourselves, but in the organic union with the Lord. Praise the Lord. And that is, we have life only in Christ. And this life is the divine life, which is the life of the body of Christ. And thus, it is not an individual life, but it is a corporate life. So praise the Lord, the kingdom of God is actually the realm of the divine life. No one can see the kingdom of God unless we should be born anew. Praise the Lord. Unless he is born of God with his divine life. O kini makita na to sa John 3 verse 3 to 6. God's reigning over us in his kingdom is not an outward matter, but is a matter of the innate ability of the divine life. Praise the Lord. Labaw kayo kapag kabililhon nga nakabatuntas sa kinabuhi sa Dios. Dili lang nato masinati, dili lang nato mapahimuslan ining panahon na bisan pa sa panahon unya sa eternidad. Sa Bugna 22:2 naa dinhi ang sa daplin sa suba naa ang kahoy sa kinabuhi nga namungag napulog duha ka bunga matag bulan. Unya ang dahon ra ba nini nga kahoy alang sa pag-ayo sa kanasuran. Busa nakapahimulos usab sila niini. Dili lang kita nakapahimuloson bisan sila unya sa eternidad. Amen. Salamat sa Ginoo nga nakinahanglan kita pagpahimulos nini nga kahoy. Amen. Makita nato kini nga ang kahoy sa kinabuhi nikatay ni sa suba, dapin sa suba. Nagpasabot ni nga walay unda nga sangkap sa iyang katawhan. Busa dahil ko na Ginoo nga sa diyang makapahimulos ta niini. Hallelujah, doon nagay pagtubo sa kinabuhi. Ang pagtubo sa Diyos nung kinabuhi, pagkunhod man sa tawhanong elemento. O, gingon rin, o pagdugmok sa natural nga kinabuhi, o pagbuntog sa tanang bahin sa kalag. Kaya atong kalag, huna-huna, pagbati, pagbuot. Sa diyang magtubo ng kinabuhi, hallelujah, ang atong una-huna, ang hunahuna sa Diyos, nahimong atong hunahuna. Ang pagbati sa Diyos, nahimong atong pagbati. Ang pagbuot sa Diyos, nahimong atong pagbuot. Amen. Di na kita ang madayag, kundi siya na ang nadayag din nato. Mo na ilanan nga nagtubo na ang kinabuhi. Salamat, bisan din sa Roman numeral 2, ang ginarihan sa Diyos, mo ang gisakpan sa Diyos nung kinabuhi. Unya, nahimot ang mga kaliwat ni ini. Praise the Lord. Amen. Salamat nga ang gingarihan sa Diyos, dili lang ang ginsakpan sa Diyos nung kinabuhi, kundili Diyos nung sabning pagbulutan, o dili lang sab kini Diyos nung ginsakpan pagbulutan, kundili Diyos nung sabning kaliwat dahil maigsoon. Diin, naa ang tanang Diyos nung butang. Praise the Lord. Nga kita karon ang mga kaliwat sa Dios kay nakabaton man ta sa kinabuhi sa Ginoo maigsoon. Klaro kay dia sa 1:12 nga but as many as receive him siya naghatag og pagbulutan kung katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Busa kay na ipanganak naman ta pag-usab sa Ginoo. Sumala diha sa 1:3-5. Busa nahimot ang mga kaliwat sa Ginoo maigsoon. Salamat sa diya sa 2 Pedro 1:4 ingon siya nga nasiya dakong saad diya, hilabihan kada kung saad, exceedingly great promises. Mahimot ang partakers of his divine natures maigsoon. So blessed kay ta kay dili lang ta mga tao lang no, kundi mga tao ta nga kaliwat ni Kristo mga igsoon. So wala dahi ta diya sa Genesis. Klaro diya sa Genesis 1:26. Wala lang ta gihimo nga sumala sa kaliwat ni Adan, kundi sa kaliwat yun ni Hesus sa Ginoo mga igsoon. O sa gihimo ta according to his image and likeness. Amen. Praise the Lord. Busa diri sa 1:1-3 si usab. Yun siya nga oh Lord Jesus. Amen. Anak ta
dili sumala sa dugo, nor sa will of the flesh. Oh, amen. Kung dili sumala gyud sa kaubuton sa Ginoo. Amen. Living in the Spirit. Hallelujah. Nindot kayo ang kaintang niya, Andre, kay natawo naman siya, pinagi sa pagbuhat sa Diyos diha kaniya. Apan dahil ko ng Ginoo, nga wala dahil siya'y realidad sa kinabuhi. Busa, salamat nga kitang mga magtuto dili sa iglesia nga nahimutang anak sa Diyos. Dayon sa pa'y nangingon rin nga kita mga magtuto diha ni Kristo mga anak sa Diyos o naay realidad sa Diyos nung kinabuhi o nahimong natransforma o nasama sa iyong dagway. Daigo ng Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Naroon na tayo kaduhang pagkaimugso na nagdala nato sa Diyos nun nga kinabuhi. Kaya gisaaran man ta sa Ginoo mga igsoon nga kitang tanan mga umalambit sa kinabuhi sa tong Ginoo. Tungod kay nakadawat man ta ning kinabuhi sa tong Ginoo, sama na ta og matang, sama na ta og rasa sa atong Ginoo mga igsoon. Mga kaliwatan na ta sa atong Ginoo. Busa kay kaliwatan naman ta sa atong Ginoo, nahimo na ta mga Diyos tao, mga magtotoo sa Diyos nung kaliwat. Amen. Sa ato pa Diyos gingharian sa Diyos mga igsoon. Sa atong timan-an kay mga Diyos tao man ta, mga kaliwatan man ta sa atong Ginoo, ingon siya sa excerpt nga importante nga makaamgo ta nga gihatag na ang kinabuhi sa Dios tungod og alang sa iyang gingharian. Kung dili nato ipamutang ang iyang trono sa atong kinabuhi o magbuot siya nato, dili makabuhat ang iyang kinabuhi sa sulod nato. Gipasulod na sa Dios ang iyang kinabuhi kanato sa pihong tuyo nga magtagbo ang mga gipangayo sa iyang gingharian. O kung dili nato siya tugutan sa pag-establisar sa iyang gingharian sa sulod nato, dili makalihok ang iyang kinabuhi sa sulod nato. Amen. Nag-agad nato mga igsoon ang paglihok sa kinabuhi sa Ginoo diha nato. Mahimo dayon tang sama niya og matang niya mga igsoon. Atong makita nga sa Ebanghelyo Juan, daghang aspeto sa pagkinabuhi sa mga magtutuo dahil miksoon. Amen. Sa kingharian sa Dios nga kinahanglan dahi nga naa siya sa sinakpal nga dapit mao ang Dios nung ang kaliwat na igsoon. Amen. Salamat na nakabaton ta ning Dios nung ang kinabuhi. Amen. Ang matagusa ka nato ning igsoon nakadawat na ning kinabuhi ang igsoon. Amen. Usa nakadawat ang tanan sa iyang kaukmanan ug nagsapaw-sapaw na grasya igsoon. Amen. Usa sa Juan 4:14b naisgot siya nga ang tubig nga gihatag nako ninyo mahimong himoong tuburan sa tubig diha ninyo ug motubod ngadto sa kinabing way katapusan. Diha kaning kinabuhi maigsoon mao ning walay katapusan maigsoon. Diha kaning kinabuhi mao ni ang matang sa Dios nung kinabuhi nga nahimot ang kaliwat diha niya maigsoon. Amen. So in addition to grace upon grace and the fountain of living water, there are also other aspects of the believers living in the kingdom of God as the realm of the divine species. So, unsa man natong living mga igsoon? Ipakita sa John chapter 6 verse 57. He who eats me, he also shall live because of me. This verse tells to us that our eating is very crucial. Now, we cannot live in the reality of the kingdom of God kung dili ta mukaon, mapahimulos sa ato ang Ginoo. Munang ang atong pagkaon, what we receive from the Lord, mao po nang ato ang ma-live out mga igsoon. Moreover, gikinahanglan po nato nga muabay ta sa gugma sa atong Ginoo. Amen. Amen. Later day under Roman numeral 2 has 10 aspects concerning the living of the believers in the kingdom of God, mga igsoon. Amen. So, 1 to 4, na-explain naman ang sumpayaan ni mga igsoon, sa gisulti sa igsoon, na yun rin nga, abide in my love. Ang pagpabilin din nato sa gugma sa Ginoo mga igsoon, ingon siya nga, malipay siya. Ang iyang kalipay, hatagan ta sa iyang kalipay mga igsoon. Muna nag-iyon nato igsoon nga, kung gustong mamintinar nato atong kalipay, pabilin ta sa gugma sa Ginoo. Amen. Dayon giingon ni Andre sa sunod nga he who does the truth comes to the light. Right. Nagpasabot ni Maigsoon nga siya nga nagbuhat sa kamaturan modul gyud sa kahayag. Nganong kinahanglan man ta modul sa kahayag aron ilhon sa Ginoo ang atong mga buhat Maigsoon. Basin unya sige ta nagbuhat pero wa ta modul sa Ginoo nga kahayag. Pag-abot sa paghukom, dili niya tailhon sa Ginoo. Busa isip mga magbubuhat,
kanunay kitang musalig, mudul sa Ginoo ingon nga kahayag mga igsoon. Amen. Okay, in the Gospel of John, we see many aspects of the believers living in the kingdom of God as the realm of the divine species. So, ato makita nga ang Ebanghelyo ni Juan, daghang mga aspito nga kitang mga magtotoo ni Kristo, ingon nga Diyos nung mga matang or kaliwat, makakinabuhi ta sa kinabuhi sa gingharian. Amen. Sa John 3 ato makita si Nicodemo nga usa ka tawo nga puno sa moralidad. Magtutudlo sa Israel, pero walay kinabuhi sa Dios. So ang angay buhaton ianak siya pag-usab aron makasulod siya sa gingharian sa Dios. Sa kapitulo 4 dunay babaeng walay moralidad. Dili gani siya tagdon sa katawhan sa Israel. Pero nakainom sa tubig sa kinabuhi. O karon nana siya ay kahigayunan nga makakinabuhi sa Dios nung kinabuhi. Kay naaman siya sa gingharian sa Dios. Mutuo ba mo nga katong babae sa kapitulo 4 na tao pag-usab? Amen? Ang proof diha kay ang banga nga iyang tigdaladala nabiyaan or iyang gibiyaan. Amen. So karon nag-exercise na siya sa pagkinabuhi sa kinabuhi diha sa gingharian. For example, kini mo ang gingharian sa Dios. Ang tanang niya ni mga matang sa Dios ni. Amen. Tungod kay nakabaton siya sa kinabuhi sa Dios. Kung wala ka kabaton sa kinabuhi sa Dios, bisag na ka aning dapita, wala kay labot. Busa kinahanglan ta ianak pag-usab. Dayon natay paagi usaon pag kinabuhi. Giingon dinhi sa number 8, if you abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you will, and it shall be done for you. So ang atong ikinabuhi ani, ang paagi nga makakinabuhi ta ani, it is abiding. Pabilin. Amen. Pabilin niya. Dayon sa number 9, in that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Amen. Kini mo yatong paagi nga makakinabuhi ta sa gingharian sa Dios kay naata niya. Naapod siya nato. Sa atong giawit, wala siya maghari sa gawas. Kundi naa siya sa atong sulod. Amen. Sa katapusan, love one another. Amen. Makakinabuhi ba ta nga mahigugma ta sa usag-usa? Ha? Makakinabuhi ka ta? Mga igsoon, kung di ka magpabili niya, sorry, sure gyud nga di ka mahigugma sa usag-usa. Pero kung makapabilin ta niya, ingon nga ang Dios gugma, praise the Lord, makakinabuhi ta sa kinabuhi sa gingharian sa Dios nga mahigugma ta sa usag-usa. Amen. Amen. Team to mga igsoon. At ito i-adjust ang aming oras. Tag 1 minute and 40 seconds no, para maigo atong oras. Amen. Dayon ang Ginoo mga igsoon. Dire sa mensahe 2, naguluhan kinig magkinabuhi sa kinabuhi sa gingharian, pinagi sa pagkinabuhi sa natagong kinabuhi. O kaduna kini upat ka mga butang nga gihisgutan ining maong mensahiya. Una, makat-on gyud ta sa sumbanan sa Ginoo nga nagkinabuhi sa natagong kinabuhi. Sa nitunga siya sa bukid nga siya ra aron magampo. Dinhi gipakita mga igsoon nga kinahanglan gyud ta adunay intimate fellowship sa Ginoo. Bisan pag-unsa kita kabisi sa atong trabaho, kinahanglan mugahin gyud ta kahigayunan diha aron magampo sa Ginoo, makikambitay sa Ginoo nga kita ra og siya. Ikaduha mga igsoon, ang mga prinsipyo sa katawhan sa gingharian mao ang nagkinabuhi sila sa natagong kinabuhi, wala magpasundayag sa ilang matarong nga mga binuhatan at tubangan sa mga tao. Bisag unsa pa ka bulahan, bisag unsa pa ka mahinungdanon atong mahimo sa unodnon na atong pagpaningkamot mga igsoon, wala gyud pulos at tubangan sa Ginoo. Kundi ato hinung pasundayag kining natago nga Kristo sa atong sulod mga igsoon. Ikatulo mga igsoon, kining ang pagkamatuod, Diyos ka nga natago sa imong kaugalingon, o Diyos sa Israel ang manluluwas. Ang Ginoo tinuod yun nga wala gyud nalilong sa Ginoo. Ang Ginoo nakakita sa nga natago nga mga butang. Bisan pagali si Elias,
na himo nasayon na ang Ginoo sa tinguha ni Elias nga mahimo siyang Dios aron magpadayag sa iyong kagalingon. Nag-ingon si Elias nga siya ray nahabilin nga nagmatinumanon nga nagmatimanon diha sa Ginoo. Apan wala siya makaamgo nga ang Ginoo nagtago sa iyong kagalingon ang Dios. Amen. Nagtago ang Dios diha sa iyong kagalingon. Gitago niya ang kagalingon sa Dios. Amen. Diri sa ikaupat mga igsoon, niingon ang salmo, mutawag ang kailadman natong kahiladman. Dire mga igsoon gipakita mga igsoon nga kinahanglan ang atong Kristohanong pagkinabuhi, kinahanglang mapagamot o mapasukad diha sa kahiladman. Aron kita makabarog mga igsoon pag-abot sa mga pagsulay nga moabot dili kanato mga igsoon. Daigon ang Ginoo. Amen. Kinahanglan ta nga makatuon sa Ginoo mga igsoon. Nga nagkinabuhi siya sa natago nga kinabuhi sa nitungga sa bukid aron magampo. Sa pagmilagro, sa pagpakaon sa 5,000 ka tawo, walay labot mga babae ug mga bata. Iyang gibansay ang iyang mga tinunan. Ingon siya sa Mateo 11:29, pagkat-on mo nako. Sa ato pa siya ang sumbanan. Dili lang ang mga tinunan magkat-on, kita pod mga igsoon. Kinahanglan ta magkat-on sa Ginoo kay siya ang atong sumbanan. Sa human sa pagmilagro, wala siya magpabilin sa resulta. Kundili gipugos niya ang iyang mga tinunan, ipapauli niya ang mga katawhan aron siya dunay dako nga panahon aron magampo siya sa amahan. Ipakita din mga igsoon nga dako kayong sumbanan angay natong katunan nga bisan unsay mahimo nato, bisan unsa kadaghan nga atong mahimo, bisan unsa kadaghan ang atong hibalan, bisag ikaw na ang maayo nga mamulong, makaamgo unta ka nga dili ikaw ang tinubdan. Walay panalangin nga gikan nimo. Bisan gani tudluan ang atong mga anak sa pagpangaon mga igsoon, makaton sila nga muhangad sa amahan. Amen. In Matthew 14:23, the Lord sent the crowds away, and he went up to the mountain privately to pray. He needed to pray privately to his Father who was in the heavens, so that he might one with the Father, and the Father with him in whatever he did on earth for establishing the kingdom of the heavens. He prayed not in the deserted place, but in the mountain, leaving all the people, even his disciples, so that he might be alone with the Father. Saints, we should learn from the Lord by exercising ourselves to be with him on the mountain in prayer. His looking up to the heaven means that he had no trust in himself. His going up to the mountain means that he wanted to be one with the Father. We should never go minister the word by remaining in ourselves and by trusting what we can do. Instead, whenever we speak, we have the sensation that we are one with the Lord. Amen. Since we need to get on a higher mountain, separating from the crowds, leaving our family and friends, even the saints in the church, just to be with the Father privately and secretly, to have intimate fellowship with Him. Amen. Ang pagkausa nato sa Ginoo ug pagsalig nato kaniya mao'y labing importante sa pagpangalagad nato. Amen. Dili gyud ta mga lagad sa pulong nga magpabilin sa atong kagalingon ug nagsalig lang sa mahimo nato. Kung nagsalig ta sa mahimo nato, wala na tay pulos. Mapanalanginan lang ta sa pagkausa nato sa Ginoo ug sa pagsalig nato kaniya. Amen. And lipay ta mga igsoon nga naata sa gingarian sa Dios. Pero dili pa napaigo, dili ta makontinto ana mga igsoon. Kinahanglan do na tay pagpadayon, pagkinabuhi diha sa gingharian sa Dios, pinaagi sa pagkinabuhi sa natago nga kinabuhi. Amen. Usa ang atong Ginoo niingon gyud nga magkat-on ta diha niya mga igsoon. Amen. Magkinabuhi ta diha sa natago nga kinabuhi, pinaagi sa mga pagampo. Amen. Ingon ang atong igsoon nga maayo tingali nga nagampo ta kauban sa mga igsoon, pero dili pa na siya paigo mga igsoon. Amen. Kinahanglan do na tay panahon nga igahin magampo sa atong kaugalingon kauban sa atong amahan diha sa bukid ug dunay tay mga pagampo mga igsoon. Amen. Aron ta mga kinabuhi sa gingharian,
Duna kitay magbatasan kita og kinabuhi nga mainampuod mga igsoon. Dunay suod og pribado nga panahon aron makontak nato ang atong Ginoo. Amen. Dugang pa sa atong igsoon, mas tamis, mas suod o mas personal kung magahin kita og panahon nga magampo sulod sa pribado nga lawak mga igsoon. Amen. Bisan sa Mateo giingon dito nga kung magampo ta sulod ta sa pribado nga lawak nga sinarhan dahil kontako nato ang atong Ginoo. Amen. Bisan pa gani biyaan nato ang mga panon, biyaan ang mga higala, biyaan ang pamilya unsa kay bot pasabot ani. So bot pasabot mga igsoon, doon na gitay lugar nga makaampo ta kauban sa atong Ginoo mga igsoon. Dahil sa usa ka bahin, nagpasabot po na nga manaata sa atong espiritu. Amen. When in Roman numeral 2, it speaks to us concerning the principle of the kingdom people, that they live a hidden life, not performing the righteous deeds before men. And bisan day atong pagpangatag, pagampog, pagbuwasa, buhaton na din nato dili sa dayag nga paagi, kundi sa tago diay nga paagi maigsoon. Kung sa point regarding each of the three illustration, sa pagpangatag, pagampo, pagpuwasa, buhaton din nato sa sekreto. Kung kay our Father is in secret, and He sees in secret, maigsoon. And indeed, the kingdom people live an empty and humble spirit, and walk in pure and single heart. As we are this heavenly ruling, and we are not allowed to do anything in the flesh. Because if we do things in the flesh, we are nagtagaratang daigunta sa mga tao. But brothers and sisters, we must do all things in the Spirit, and for the pleasing of our Heavenly Father. Living the kingdom life by living a hidden life. Amen. Sa Matthew 6:1, ingon ang Ginoo nga, but take care not to do your righteousness before men, in order to be gazed at by them. Otherwise, you have no reward with your Father who is in the heavens. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon, no nga. Karon sa kalibutan og ingon diri sa point C nga, if people in society and even in degraded Christendom are not allowed to make a show of their good deeds, they will not do them. The self loves to be glorified, and the flesh loves to be gazed upon. Man, but praise the Lord, no? The effect of doing the righteous deeds in secret is that the flesh and the self are killed. So indeed, the saints who grow openly do not grow in a healthy way. Amen. We all need some, secret grow in life. Some secret experience of Christ. We need to pray to the Lord. Amen. Worship the Lord, contact the Lord, and fellowship with the Lord in a secret way. Amen. We should pray much, not let others know how much we pray. If we pray every day without telling others or letting them know about it, it means that we are healthy and that we are growing. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga humantag ipangalap usab nakasulod na ta diha sa gingharian sa Dios. Amen. Pero tuyo sa Ginoo nga di lang pagpabilin ta dinhi kundi magkinabuhi pa kita sa natagong kinabuhi. Amen. Salamat ang natagong kinabuhi, abot siya nga dili siya pasundayag mga igsoon. Ang iyang pagbuhat bisan pa sa unang-unang mga igsoon nga sa pagmilago niya sa pagpakaon sa 5,000, human niya nabuhat na niadto siya sa bukid o sa tuyo, doon na sa igong panahon sa pagampo dito sa mahan o pagpasalamat sa buhat sa mahan. So buot sa Ginoo nga atong buhat dahil sa iglesyanong kinabuhi, dili dahil pagpasundayag mga igsoon. O sige, dasig po sa atong igsoon nga doon na yung tay igong panahon nga muduol nga makikambitay diha sa atong Ginoo. 15 gingong bagay niya, 15 minutos batag adlaw. Doon na tayo intimate fellowship with the Lord. So ngano man nga igsoon tuon kay diha sa pagpakimbitay nato, suod nga pagkimbitay nato diha sa Ginoo, diha mohayag ang Ginoo sa iyang ipabuhat nga ninato. Amen. So salamat sa Ginoo nga gipakita tandog ko diri nga ang pagpasundayag dahil sa tong kaugalingon nagpasabot dahil na nga nakulangan ta og dili ta himsog diha sa iglesanong kinabuhi. Mga igsoon kung buot ta nga botang mutubo diha sa kinabuhi, mo ampo ta sa taguan sa tuyo, mo mutubag ang Ginoo
diha po sa tago mga igsoon. Dahil ko ng Ginoo. Amen. John chapter 7, verse 18, the Lord told to the Pharisee, "He who speaks from himself seeks his own glory, but he who seeks the glory of him who sent him, this one is true, and unrighteousness is not in him." Praise the Lord. Amen. Kita nga mga tao sa gingharian, nagtuon kita sa pagkinabuhi aning natago nga kinabuhi mga igsoon. Ya, kung gibutang diri nga kung gusto kuno tang mahimong magamit diha sa mamatigayon sa Dios, diha sa papahiuli sa Dios, kinahanglan dayta nga mahimong tao nga magtuon gayud nga i-take nato si Christ ingon nga pattern mga igsoon. Kinahanglan ta nga mo-deny sa atong self og mo sunod sa Ginoo og magkinabuhi aning natago nga kinabuhi aron sa tuyo nga kining Kristo kana sa atong sulod mga igsoon mapadayag siya ingon nga atong sumbanan mga igsoon. Hallelujah. Daigo ng Ginoo mga igsoon. Makayon ko daigo ng Ginoo mga igsoon kay nagtuo ko nga kitantanan dire. Puro suma nakapaton sa kinambus Ginoo. Mga igsoon ni kita. Dili pare gabi nga nagservice ta tamatyan sa tabok nga ingon tag daigo ng Ginoo mga igsoon ug mga higala. Kay daghan pa mang nanambo nga wa pay kinabus Ginoo, mga higala pagila sa Ginoo ug mga higala pud nato. Sa karon mga igsoon mata, diha mo ko topic sa Roman numeral 3. Sapagkat tinuod Dios ka natago sa imong kagalingon, o Dios sa Israel ang manluluwas. Ang Dios dahil nagtago sa iyang kagalingon, asa man karon? Naa sa atong espiritu. Basta mauwaw ko sa akong pagginabuhi ba ingon nga Kristohanon. Kung masayop ko sa akong pagginabuhi, ang Diyos na sayod. Ngay naaman niya sa atong espiritu, mga igsoon. Basta nagkaibalo ginang tata, kitang tanang mga magtotoo, nga naay Diyos, nga natago, diri nato. Wala, dili ta parehas ubang mga totoo nga ang ilang naibawan, ang Diyos magagagahom ra. Sa tanan, matarong, puno sa grasya, puno sa puangon, apan wa sila masayod, nga naay persona, nga naa sa sulod nila, wa sila hinanawan. Pero kita karon, naibalota, nga ang Diyos natago, naa sa atong espiritu, busa sa atong pagkinabuhi, masayop ug mausto, ang Diyos nasayod. Busa nagkinahanglan ta, ining Diyos sa tanang panahon, nga moampo nga Ginoo makas masayod yun ko sa akong pagkinabuhi nga mausto diya nimo. Praise the Lord, mga igsoon. Salamat. Amen. Praise the Lord, mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga naingon din nga nasayod ang Dios nga gusto sa Elias nga mahimo siyang Dios nga magpadayag siyang kagalingon. Wala siya makakamko nga Diyos nga natago sa iyang kaugalingon nga ang Diyos. Dapat og dayon kay Ginoo mga igsoon na gusto unta ni Elias nga makabaton siya Diyos aron makapadayag siya mga igsoon. Dapat nga wa siya makabulo nga naay Diyos nga natago sa iyang kaugalingon mga igsoon. Salamat nga niingon dinhi nga wala ang Diyos sa dako og makusog nga hangin, wala siya sa linog o wala siya sa kalayo. Namulong hinon siya sa Diyos. Namulong ang Diyos ni Elias sa malungo o hinay nga tingog. Salamat og daygon kay mga igsoon kung naalan ta kanunay sa nasagol natong espiritu. Makadungog ta dias papamulong sa Ginoo. Daygon kay Ginoo nga kanang mamulong ang Diyos diyan ni Elias sa malungo hinay nga tingog. Nagpakita nga mao kanay paghatod sa Dios ni Elias ngadto sa panahon sa bagong tugon. Nga mamulong ang Dios sa iyang katawan dili sa pagdalugdog kundi sa malumo nga hilom nga pagpamulong. Mga igsoon ang Dios day mga igsoon hilom gyud ang nga pamulong. Dili kusog. Salamat maminaw lang ta niya. So, Hallelujah. Magkinabuhi ta sa kingharian mga igsoon, pinagi sa natago nga kinabuhi. Ug sa akong bahin mga igsoon, nagisgot dinhi nga ang Dios dunay kinaya. Ang iyang kinaya mao nga dili siya mobuhat sa dayag nga paagi mga igsoon. Musa sa kasulatan, daghang mga bersikulo nga nagpamatuod ang atong Ginoo
dili sa Dios nga nagbuhat sa pagpasundayag, kundi sa natago nga paagi mga igsoon. Sa salamat as Ginoo bisan pas Mateo 17, samtang nakit-an sa mga apostoles ang pananaon, ang pagkausap sa dagway, gisultian sila sa Ginoo nga dili usa nila ipanugilon. Sa daygon nato ang Ginoo ni mangbutanga mga igsoon, kining Dios nga dunay kaniya nga mubuhat sa natago gyud nga pagkinabuhi mga igsoon. Ug sa pikas pud nga bahin, dunay butang ba nga nagiskot kami og katingad-an og misteryo mga igsoon. Labi na alang nato nga mga totoo. Wata makakita sa atong Ginoo, pero nituta diha niya mga igsoon. Nahigugmat niya og nakalipay diha niya. Musa salamat sa Ginoo nining pagtuo. Sumala sa Hebrehanon 11, ang pagtuo may napamatuod sa mga butang nga dili makita. Ug kini nga pagtuo mga igsoon malambigit ni sa pamatigayon sa atong Ginoo. Sa salamat sa Ginoo nga naatay pagtuo ug kining pagtuha mo'y nagdala nato nga nadawat nato ang Dios nung kinabuhi ug nahigugmat as Ginoo ug nagkalipay sa Ginoo ug nagpamatuod ang pagtuo sa mga butang dili makita. Amen. Sa mo ko yung pag-gusto ko yung isuon, iyon siya gawa. Matawag ang kahinagman, wako sa kahinagman. Pagkano kanyo kanya ko pangulo, doon ako nabuhi na nasa unharian mo isuon. Kanyo ko nabuhi, doon ako nabuhi na nasa kahinagman na mo isuon. Kaya nga naman, punahonan ako niyo kay buhaan sa kahinagman, mapan ko gunapa ang kahinagman sa uban mo isuon. Manang usamay, punahonan ako na mapananong pa. Mapananong pa ay maaupo na ako ang uban mo isuon. Usamay pang-abi, punahonan pa makagamot na mo isuon. Ang Isaiah, pagkasuko ko kay ulo, magamot ko na nisok pa inyo sa ubos, o mamunga pa inyo sa taas ng isuon. Ang mga gagamot, noon niya ang nagpagod na ako na pinabuhi ng isuon. Kung kanyang gagahon, wala ako nabuhi na ako na gayag ng isuon. Wala mo kinabuhi pa, wala sa napagod o kinabuhi ko ng isuon. Kung na ako kapagpakan na iwan niyo ko rin, kung apaan ako na nakupa ko sa gulo, ako nakagayag, mawala ko pa yung nagawak ko isuon. Kung ingon ako ko, kung nahanap pa, magpagamot pa, kung nahanap ko ay magbuhan ako, kung kasi nakuyan ako sa gulo, kung nahanap ako napagod ako ko yung isuon. Mawala ako ka, magugol ko ang panahon, kapahimulo sa gulo, wala ko sa napagod ako na ako ng isuon. Daigon ang ginawa mo igsoon. Gingon dire nga ang mga gamot mao ang natagong kinabuhi. Samtang ang mga dahon mao ang napadayag nga kinabuhi. Ang problema sa daghang Kristohanon mao nga samtang daghan kayo silang dayag nga kinabuhi, jutay ra kaayo ang sikretong kinabuhi. Sa ato pa nakulangan sa natagong kinabuhi. Kung napadayag na ang tanan nimong kasinatian, nan pulos pataas ang imong pagtubo. Walay paubos nga pagtubo. Kung mao man ugaling, tao ka nga dunaray mga dahon og walay gamot. Og naa ka sa mabaw nga yuta. Ang Kristohanong nagpasundayag sa tanang maayong kagawian, niya atubangan sa mga tao og walay bisan unsang naa sa kahiladman sa iyang pagkatao, wala may gamot. Busa, dili gyud siya makabarog sa adlaw sa pagsulay o pagtintal. Matud pa sa Mateo 13 mga igsoon, naingon nga ang binhi nga nasabod sa kabatuan sama sa tao nga nakadungog sa pulong, dayon iya dayong gidawat og nalipay siya mga igsoon. Apan jutay ra ang gamot, inig-abot sa pagsulay og mga paglutos, mapandol dayon siya. Busa mga igsoon, usahay, naaganitas kadasig, makadungog tas pulong madasig ta, makaingon rin tag praise the Lord, amen, hallelujah. Amen. Makaingon rin ta usahay nga, walay luya-luya. Apan inig-abot sa pagsulay, papandol din mga igsoon. Amen. Amen, hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nga ang amo ang gibansay sa amo nga porsyon magkinabuhi sa gingharian. Na kayong kumalisura man kaya wala man kumaanad ang kinabuhi nga magkinabuhi sa gingharian. Akong naandan, ako na rin magkinabuhi nga ako rin kaugalingon na dili maayo mga igsoon. Kaya ang gusto sa Ginoo nga ako magkinabuhi para dili mo palpa magkinabuhi sa gingharian. Sa salamat sa Ginoo nga ini nga porsyon nga gihatag ug ani pud nga akong napahat mao nga nagkinahanglan nga ingon siya kun walay gilad mo ng atong kinabuhi taphaw lang
nga makaapekto sa ubang kinabuhi. Ang tapaw na akong kinabuhi. Usa na kayon ko, kiniday nato nga kinabuhi. Kung dili nato maayong aninaw, niada ta sa pagkinabuhi, sa tapaw nga kinabuhi. Pero magpasalamat ta sa Ginoo. Nga niya ta sa kinabuhi, nga dili tapaw nga kinabuhi. Amen. Nga dili kita'y makaingon sa uban mga igsoon. Amen. Kung sa ingon siya sa sunod nga kuan, aron makakinabuhi tas kinabuhi sa kinahilagman. Kinahanglan duna gyud tay direkta og suod nga pakikambitay sa Ginoo. Mao ra day kinahanglan mga igsoon. Magkinabuhi ta sa Ginoo, direkta nato pagkinabuhi niya, pinaagi sa suod nato nga pakikambitay sa Ginoo. Hallelujah mga igsoon. Magkinabuhi diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Gunita nato ning pulong reality kon realidad. Sa lain pagkasulti, genuine. Nakita nato atong Ginoo human siya nagpakaon sa 5,000. Way labot ang mga bata, way labot ang mga babae, mga laki rin naisip. Kadto lugwa to sa iyahang pagduol samahan sa tago nga pagi. Pero wala niya tagda ang resulta. Kanang milagro ba? Ang tao manggod gusto gyud dayag. Ang tao manggod gusto nga mapasundayag ang murag inuntalag saon. Pero ang kinaiya ni Jesus, human siya nagpakaon sa 5,000, mitago siya, miadto siya sa bukid, nagpasabot, nga doon na siya di ay pribado nga pag-ampo, ngadto sa abahan. Unsa man tuyo, ug iyang kinaiya, iyang batasan, nga adunay suod kapag ambitay ngadto sa Dios. Dinhi sa atong kasalatian, may igsoon, para nako kulangan ta niini, kulangan ko niini. Kanang dunay paggahin bisan 15 minutos lang mo gipangayo nga makadugtong ta sa amahan pinagi sa atong natao nga espiritu. Kay kun wala ni ganahan gid kay ta pasundayan. Mosa naingon ang atong Ginoo, ayaw hago ingon mato dire, labor not for the food which perishes, but for the food that endures into everlasting life. Hagui ang pagkaon nga mulungtad dito sa walay katapusan. Pero kita naghago, daghan atong gihaguan, klase-klase pa atong gihaguan para na gyud nato. Pero salamat sa Ginoo nag-imbitar ining muntaga nga haguan day nato ang pagkaon nga dili mawala. Mao ang pagkaon niya nga pulong. Muduol ta sa pulong, aron masurupan ta sa pulong, mayagan ta sa pulong, aron ang pulong usab may magiya nato makabuhat ta iyang kabubuton. Sunod, mao kini ang tinguha niya nga maana ata kanunay sa nasagol natong espiritu. Amen. Team 3. Team 3, amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen. Sa message 3, ang uluhan mao ang gingharian ug ang iglesia. Amen. Unsa man ang kalabutan sa gingharian ug sa iglesia. Kadaghanan naghuna-huna nga lain ang gingharian, lain sa bang iglesia. But sumala sa sa pinadayag sa Mateo 16:18 ngadto sa 19, the church and the kingdom are one. Amen. Synonyms. Dili siya bulag, dili siya managlahi, kundi may kalabutan. Suod kayong may kalabutan ang gingharian ug ang iglesia. Amen. And so ang iglesia mao'y pagpadako ni Kristo ingon nga kinabuhi. Amen. Sa John chapter 3 verse 3 og 5, humanta mo mituo, midawat niya ingon nga kinabuhi nakasulod ta sa gingharian sa Dios. Amen. Niya sa verse 30 sa John 3,
Ingon si John, he must increase. Kinanglan siya mutubo. Ang pagtubo ni Kristo, mahimo ding iglesia karon mga igsoon. Amen. Unya ang gingharian, mausap ang pagtubo, pagpadako ni Kristo sa ginsakpang dapit sa kinabuhi. Diin siya makadumala, diin siya maka-administrate, diha sa iyang anining ginsakpang dapit sa kinabuhi, diha sa mga magtutuo. In Luke chapter 17, napingon siya nga ang divine realm na ini nga kingdom na diha niya ang ingon nga atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo nga ang iglesia milugwa gumikan sa pagbulutan nga naa sa gingharian nga na exercise diha sa iyang mga balaan. So sa diha nga naa kini pagbulutan maigsoon na ang iglesia. Amen. Kung wala ang iyang nga pagbulutan, so wala po mo excess, wala po ipagi. So ang iglesia mo ay paglugwa sa gingharian ug ang iglesia, ang gingharian nga padangat tinaagi sa iglesia. Amen. So kinahanglan ng iglesia karon ingon nga maoy magpadangat, mag-exercise sa kinabuhi sa gingharian mga igsoon. So dahil ko ng Ginoo nga ang sa 1 Corinthians 12, Luke 17:21 and Mark 4:26 and 29, makita na to nga ang iglesia o ang gingharian puros pagtubo ni Kristo mga igsoon. Amen. Amen. The Bible first